Holistic art, light service activities ng Dugukan dedicated for the healing of life and nature. So, recharging na naman tayo ngayon sa ating mga spiritual na kaganapan. At ito ay mahalaga para sa bawat practitioners ng Dugukan ang light service para makapag-recharge sa spiritual, sa katawan, sa 7 dimensions of the soul, at sa lahat ng mga kapatiran sa ating samahan at saka sa lahat ng mga nagsubaybay din sa ating mga activities. Ito ang ating mga mission ngayon. Bawat isa may mission tayo na tulungan natin ang ating itong mga gawain na kailangan natin na magawa. So, cultivation. Napakahalaga itong cultivation. Ito ang ating layunin na ma-develop natin ang ating spiritual. Ito ay lubhang mahalaga sa panahon natin na ating sabihin na ongoing ang planetary ascension at ipinasabi man ng ating Supreme Master sa langit na ang kahalagahan ng angels contact and connection ng bawat tao, bawat isa, buong planeta. Kaya ang ating mga lessons na inihayag sa ating mga kapatiran, lessons o aral na may kaugnayan sa pinakamataas na liwanag ng Diyos. Hindi lang tayo nag-uusap ng mga aliens, mga engkanto, o mga aliens galing sa ibang planeta. And one of the 3 principles of Dugukan, we are not alone, na ibig sabihin, hindi lang tayo nag-iisa, hindi lang tayo sibilisasyon ng mga tao sa planeta, nang may maraming mga planeta sa buong cosmos. Sabihin man natin na 1 bilyong bituin, 1 bilyong mga planeta, 1 bilyong galaxies. So, napakaraming mga bagay na kailangan natin maunawaan. At ito ay unti-unti nating unawain sa pamagitan ng mga lessons o aral na ibinigay ng Dugukan. Hindi ito madali na ating maintindihan pag walang mga aral na ating i-practice sa ating buhay. Ang pag-speculate ay madali lang. Kahit sinong mga tao, pwede man kayo maniniwala. Pwede kayo makagawa ng mga spekulasyon na yan ay ang katotohanan. Ngunit, pag hindi natin ito maging makamit sa pagkasatuparan ng ating mga kaluluwa, yan ay mananatiling paniniwala lang. At ang paniniwala ay maging totoo, maging hindi totoo, maging tama, maging mali. Kaya kailangan natin na makamit ang realization pa sa katuparan ng kaluluwa. Na hindi lang tayo dito sa lupa, dito sa mundo, na naglakbay tayo dito dahil tayo ay naniniwala. Dahil tayo ay higit pa niyan sa paniniwala, nanampalataya tayo hanggang sa makamit ang pasakatuparan ng mga kaluluwa, soul realization. Dahilan din yan na ang mga lessons na ibinigay ng Supreme Master ngayon, angels contact and connection, na inyong matunghayan sa inyong mga mata, actual, na makita ninyo ang mga presensya ng kanyang mga anghel na kanyang ipinadala upang ikaw ay tulungan
At paano man tayo makatanggap ng tulong at anong klaseng tulong ang ibinigay ng Diyos para sa iyo? So ito ay may kaugnayan sa buhay na walang hanggan na ating inilarawan na light workers in the planet, listening the message of the Supreme Master. Inilarawan natin na ascension of life into higher dimension. Ang pag-akyat ba ng tao ato sa mas mataas na dimensyon ng buhay. Nangangahulugan din na pag-akyat ng iyong antas sa iyong spiritual na kamalayan. The greatest power of the universe is balance. Na ibig sabihin ay equilibrium, pinakamalakas na kapangyarihan, ang iyong balanse. Na ibig sabihin, pag tayo ay makaakyat sa mataas na dimension or kaharian ng Diyos, mataas na rin ang antas ng ating spiritual. Spiritual ang ating kamalayan. Para mayroong balanse. Ang tanong dito, pag makaakyat bang isang tao sa kaharian ng Diyos pag wala ang kanyang spiritual o hindi bukas ang kanyang spiritual na kamalayan? Kaya sinabi ng Supreme Master na natala din sa inyong mga kasulatan, sa mga nag-aaral ng mga banal na kasulatan, na maging marunong, maging matalino sa spiritual. Meron kang karunungan. Dahil ang pag-akyat sa kaharian ng Diyos ay kailangang bukas ang iyong spiritual na kamalayan. Makamit ba sa isang tao na doon siya sa kaharian ng Diyos sa spiritual na mundo, ngunit makatao ang kanyang kaisipan? Kaya tayo ngayon, kailangan tayong mabukas ang ating spiritual na kamalayan. Lahat ng mga tao ay sa sinasabi ko mayroong mga paniniwala dahil kinagisna na nila na may mga religion ang kanilang mga kanunuan. Ang mga ninuno ba? May mga religion, may mga paniniwala sila. Kaya, bawat isa ay mayroon ng mga religion, mga paniniwala. At wala namang masama sa pagiging religiosity ng isang tao. Ang yan ay kaparte na sa proseso ng buhay sa bawat tao dito sa mundo. Maski nasabihin pa sa isang tao na wala siyang paniniwala. Pag wala siyang paniniwala, yan ang iyong paniniwala niya na wala siyang paniniwala. At paniniwala pa rin yan. Dahilan, kailangan natin buksan ang ating spiritual na kamalayan. Atin ito na iklaro ng spiritual na kamalayan ay hindi yan paniniwala. Hindi yan paniniwala. Itinuturo yan ni Jesucristo sa unang panahon na marami ang mga taong naniniwala, ngunit wala silang mga pananampalataya. So malaki ang kaibahan sa pananampalataya at saka paniniwala. Ang kailangan sa tao upang makaakyat sa kaharian ng Diyos ay yung pananampalataya. Kaya sinabi ni Jesucristo, we will borrow the word Jesus Christ para sa pangkalahatan ng mga Christian na naniniwala naman tayo ni Jesucristo. Baka sabihin na rin sa mga tao na ito ay indugukan, hindi maniniwala ni Jesucristo. Yan ay spekulasyon din yan. Nang dahil pag hindi tayo klaro ba sa ating mga iniisip kung ano ang totoo, kaya maniniwala lang tayo. Ang dugukan ay hindi lang naniniwala, nanampalataya, at hindi lang nanampalataya. Mayroon pa sa katuparan ng kaluluwa. Kaya tinatawag natin Supreme Master of Wisdom, Akadasar Supreme Superlight Body of the Omni Supreme Absolute.
Na ibig sabihin, hindi lang tayo naniniwala sa physical. Hindi lang tayo naniniwala sa kaluluwa. Pati rin hindi lang tayo naniniwala sa espiritu. Naniwala tayo sa kabuuan ng Supreme Omni-Absolute. Ano ang kabuuan sa katotohanan? Dito tayo. Tingnan natin dito kung ano ang totoo. Bakit kailangan natin buksan ang ating espiritual na kamalayan? Upang tayo ay makaakyat sa totoong kaharian ng Diyos. May tao bang makaakyat sa kaharian ng Diyos ay hindi bukas ang kanyang espiritual na kamalayan? Kaya nga yung mga tao na sa effort ba? Na magkatulong sa mga tao. Para lang yung mga tao ay maniniwala. Nang ating itong paniniwala ay mahalaga naman. This is part of the process, and that is really part of the process of growth. You have your belief. So, in the effort to help, para sa liwanag sa mga tao. So, yung mga naunang mga nagtuturo, so gumawa sila ng mga limbo, purgatorio. Para yung tao ay maniniwala ng limbo, maniniwala ng purgatorio. Pag may langit, may impyerno. So, paniniwala yan. Dahil kailangan tayo na matututo sa tunay na katotohanan. Ano ang totoong katotohanan ngayon? Pag dito lang tayo sa paniniwala, hindi tayo lumalaki sa totoong ilaw ng Diyos sa langit. Maski na ipinadala pa niya na ngayon ang kanyang banal na Espiritu. Pagdugukan kayo, force of the Spirit of the Supreme Infinite. Bakit tinatawag natin yan, force of the Spirit of the Supreme Infinite? Dahil yan ang kapangyarihan ng Omni Supreme Absolute. Walang diskriminasyon. Hindi natin ito linulocalize ba? Itong Diyos na maging personal God of a certain group. Pag ating ilocalize ang Diyos sa langit, so, pinaliit natin ang kahulugan ng liwanag ng Diyos dahil sa ating paniniwala. Kaya sa loob ng mundong iyong ginagalawan, saan ba ang mundo ng iyong ginagalawan ngayon? Na ibig sabihin, pag ipaliwanag mo ang lugar ng iyong mundo na nasa iyong isip, saan ba ang mundo na yan? Saan ba ang mundo na yan? Ang mundo na yan na yung iniisip ay wala sa lugar. Ang ibig sabihin ng lugar dito, space. So this is the space, the universe. Ang mundo na yan na gusto mong ipaliwanag. Kasi nandyan yan sa iyong paniniwala. Ng Diyos dyan ay nakatira. Ay wala sa lugar or wala sa space in English pa. Ngunit ang lugar ay nasa loob ng mundo na yan, ng iyong paniniwala. Kaya ang Diyos ay nasa mundo. Sa mundo na nandyan ang lugar na kanyang tinitirahan. Nandyan sa iyong kaisipan. Kaya mental dimension of the soul. Ginawa naman natin maliit ang liwanag sa Diyos. Dahil ito lang ang Diyos. Ang Diyos ng mga naniniwala sa Kanya. Itong lahat ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos na pinaniniwalaan ng mga tao, ay hindi na ito sila mapunta sa langit. Siguro ilagay dito sila sa purgatorio o sa impyerno ba? O sa limbo.
Dahil pinaliit ang liwanag ng Diyos sa paniniwala ng tao. Okay, tanggalan natin paniniwala natin. Masama? Hindi. Tanggalin ang mga paniniwala. Masama ba o mabuti? Huwag kayong matakot sumagot dahil ito ay tanong lang. Hindi naman ito na nangangahulugan na kailangan tanggalin ninyo ang inyong mga paniniwala. Ang tanong nito ngayon, pag tanggalin ang ating mga paniniwala, mabuti ba o masama? So, pagtanggalin ninyo ang inyong mga paniniwala dahil kayo ay nananampalataya, mabuti yan. Pero napakalalim, napakataas ang ating mga paniniwala. Ngunit, hindi tayo data ha. Ibig sabihin ng data. Ano ba yan? Speculation, imahinasyon o ilusyon? Ibig sabihin, ano bang ating mga pinaniniwalaan? Speculation ba yan? Gawa ng ating kaisipan o imahinasyon? O data, meaning may ebidensya ba? Kaya balik tayo sa ikatlong tanong na sinasabi ko at itinanong ko sa lahat ng mga tao na gustong magpaliwanag sa totoong katotohanan ng Diyos. Paano natin maturuan or paano natin ituro ang katotohanan na hindi masyadong kailangan na mataas na panahon bago pa ang tao matututo or makaintindi. Kanyang maunawaan ang bagay na ating ituturo sa kanila. Ngunit hindi yan masagot. Sa totoong kasagutan, pag ikaw ay spekulasyon, imahinasyon, magawa ba natin masagot yan pag tayo ay imagination lang ang ating isagot sa tao? Hindi tayo data. Pag sabihin natin, Diyos sa langit, asan ba yung langit na yan? Nga maski ikaw, basahan mo yan sa iyong aklat, hindi ka makakita ng langit dyan. Ang iyong imahinasyon, ang iyong magtuturo ay yan siguro yung langit. Ang mukha ng langit ay maliwanag at nakaupo doon ang Diyos sa kanyang trono at maraming mga tao na nagsusuot ng mga puti na damit at nag-trumpet, nag-drum or nagkantahan sila praising God. So imahinasyon ang maging dahilan na dahil tayo ay naniniwala, dahil tayo ay nakakita sa ating mga isip, ayan pala yung langit, sinasabi ng aklat. At 1,000 tayo katao nagbasa ng aklat. At mayroon bang tao na pariha ang kanilang mga imahinasyon? Ang isang imahinasyon ay nakakita siya ang langit ay maraming mga anghel. Ang isang imahinasyon din, nakakita din siya na ang langit ay hindi lang maraming mga anghel, mayroon din mga tao na mga nagdamit na mga puti na mga damit at saka may 144,000 na mga tao iniligtas, mga hinirang na sila ng Diyos. Ang isa ring paniniwala sa kanyang imahinasyon, ang langit ay yan, kaganda para sa langit. Maraming mga magagandang mga bagay, lahat ng mga bagay ay maganda. Iba't ibang mga imahinasyon. Walang taong parihang imahinasyon. Pariha yan sa fingerprint ng tao. Scientifically, walang magkaparihan ng mga fingerprint. The same. When you're looking for the information of the imagination, bawat taong imahinasyon ay iba't ibang imahinasyon. Hindi magkaparihan. In some part lang siguro magkapariha, but just a little part of the entire imagination. Ibig sabihin, data ba yan? May ebidensya ba yan ang ating paniniwala na talagang ituro natin sa mga tao? At sigurado tayo na tayo iligtas sa banal na Espiritu. Dahil ito ang ating paniniwala. At localize pa ang ating paniniwala. Ginawa natin ang Diyos sa langit na personal God.
para sundin ng Diyos ang ating kagustuhan, hindi ang kanyang kagustuhan. Ang kagustuhan ng Diyos, omni supreme absolute, lahat ng mga buhay sa buong mundo ay sa Kanya, galing sa Kanya. Pati na yung yawa, ha? So, don't you so afraid of yawa. Huwag kayong masyadong matakot sa yawa. Dahil, ang yawa din ay pagmay-ari ng Supreme Omni Absolute. Na ibig sabihin, bakit man tayo matakot? Na matututo sa katotohanan sa mas malaking liwanag ng Diyos pag ang dahilan na yan na hindi tayo makakamit ng tunay na liwanag na mas malaki, hindi lang at certain region, hindi lang sa mundong ito. Dahil sa ating paniniwala. So, hindi ba natin masit aside muna ang ating paniniwala na kailangan tayong lumaki sa liwanag? So, itong paniniwala natin na itong liwanag ng Diyos ay hanggang dito lang. Tanggalin muna natin ito para mas makita natin ang mas malaking liwanag ng Diyos. Na pala itong Diyos ay napakalaking liwanag. Kaya nga, wala nang outside of the universe. Mayroon bang outside of the universe? Labas ng mundo. You study science. Ang science walang outside the universe. Lahat ay inside. Ito na ngayon ang kabuuan. Data tayo, ibig sabihin ng data, may ebidensya ka ba na ang Diyos sa langit ay nandiyan talaga diyan sa langit? Ay paglalo na pagsabihin natin sa aklat. Ako, Pananglit, I'm writing the book of Dugukan. Kayo mismo, you are writing your book. Pag mag-aral ka ng Dugukan, you are writing your book, the book of Dugukan. Na ibig sabihin, maniwala ba tayo? Pag malaki ang ating liwanag na espiritual, na alam na natin na yan, ang ating paniniwala ay kunti, maliit lang. Pinalikli natin ang kahulugan ng Diyos. Kaya walang tigil ang ating pag-promote ng pagkawatak-watak dahil sa ating mga paniniwala. At sabihin natin, makipag-away pa tayo. At yung yawa na marunong sa organizing, marunong magpalaki ng kanyang liwanag, ay nakatawa ba na tumingin sa inyo na yan, talo talaga mga talunan ng mga tao. Mga talunang mga tao, bakit hindi kayo matatalo na pinag-awayan ninyo ang katotohanan, na maliit na katotohanan? Hanggang sa panahon na kailangan na ninyo yung puwersa sa pangkabuuan, hindi ninyo magawa dahilan sa kanyang mga paniniwala na parang totoo dahil ang inyong mga imahinasyon ay talagang makatotohanan sa mundo na inyong ginagalawan. Kaya yung mundo na inyong ginagalawan sa paniniwala, saan ba yan ang lugar na mundo na yan? Ang sagot niyan ay ang mundo na yan ay ang lugar sa mundo na yan ay nasa loob ng iyong mundo. At sa labas ng mundo na yan ay walang lugar. Makuha ba ninyo? Makita ba ninyo ang sequence? Sa labas ng mundo na yan, na iyong paniniwala ay wala ng lugar. Dahil ang lugar ay nasa loob ng mundo na yan na iyong pinaniwalaan. Kaya yung Diyos sa langit na sinasabi mo sa imong paniniwala ay nandiyan sa loob ng iyong lugar. Sa loob ng inyong kaisipan. Kaya there's no outside. We don't speculate. Ngayon, siguro hindi natin alam. Bukas, baka alam na natin. Kaya sinasabi ko ngayon, para sa lahat, na data ba tayo o hindi? Mayroon ba tayong ebidensya ba? Ngayon, isinasabi ng Supreme Master, ipinasabi niya sa akin, turuan kayo ng angels, contacts, and connection. Bakit kailangan tayo ng angels, contacts, and connection?
para lumaki ang iyong mundong ginagalawan. At sa loob ng mundo na iyong ginagalawan, ay may outside pa, may labas. At makikita mo ang kabuuan, kalawakan, mas malaking liwanag ng Diyos. Hindi lang yung liwanag ng Diyan sa iyong paniniwala. Kaya walang itong katapusan ang digmaan sa planeta ng mga tao. Do you know walang katapusan ang digmaan sa planeta? Ngayon may kapayapaan. Then pagdating na ng panahon, wala na rin kapayapaan. At then pagkatapos ng kaguluhan, darating ang kapayapaan, then babalik na naman sa kaguluhan, then babalik sa kapayapaan, then babalik sa kaguluhan, then babalik sa kapayapaan, then kaguluhan. Yan ang natural process of the third dimensional reality, expressing the greatest power of polarity. The greatest power yan ha. Ang ibig sabihin ng polarity, baga pagsabihin na natin beginning and the end, the first and the last, that is the law of the opposite. Kaya, you will be born as a little baby child. You were not born as an old man. Isinilang ka na bata. And then, babalik din sa pagkabata. But at old age, malaki ang katawan, kasalungat sa bata na maliit ang katawan. The law of the opposite. May negative, may positive. But they are one in the whole process. So ano ang katuruan ng Diyos sa mas malaking liwanag? Nasabihin na natin ng Diyos, hindi natin bigyan ng limitasyon dahil tayo ay may paniniwala. Dahil kayo ay may paniniwala, bigyan niyo ng limitasyon ba ang tunay na kahulugan ng Diyos? At makipagdigma talaga kayo dahil kaya ay naniniwala sa Diyos sa langit. Kaya isulat ninyo ang inyong mga kasulatan. And then if we are the writers of the ancient days, and then we have our very own different stories of writing the history. In English lang natin yan para hindi lahat ay makaintindi. Mga makaintindi yung mga tao na may mga mahilig sa mga aliens. You are not afraid of the aliens. Are you afraid of the aliens? Okay, so huwag kayong matakot sa aliens. And then that's why when you meet somebody, alien belief, ibig sabihin ibang paniniwala sa iyong paniniwala. Thou shall not be afraid of the aliens. Ibig sabihin, huwag kang matakot sa kanila dahil sila ay mga kapatiran mo sa mga mata ng Diyos. Pag ilocalize mo lang yung paniniwala mo, ang ibig sabihin ng ilocalize, gawin mo at certain place only. Kaya pag if you are Christian and then only the Christian will go to heaven, itong lahat ng mga insect na mga ibang mga paniniwala, itong lahat ng mga Hindu na iba na mga paniniwala, itong lahat ng mga non-Abrahamic religion na hindi naniniwala, doon ito sila sa ibang lugar. And then how do you really know na ganyan ang gusto ng Diyos? And then you will invoke your book. Ay gawin mong depensa yung aklat. Hindi mo ba alam na sinasabi ng iyong aklat, my son, be wise? Ibig sabihin, hindi pa natin nabasa, hindi mo pa nabasa ang kabuuan ng katuruan ng iyong aklat na ini-invoke. Okay, even if you argue, but the truth is the truth. Hindi natin yan ma-deny. Kaya wala tayong magagawa laban sa mga totoong katotohanan. Hindi ang pagsang-ayon lang sa katotohanan. Dahil yan ay ang tunay na liwanag ng Diyos. Ang liwanag na walang hanggan. Paano natin ituturo ang tunay na katotohanan sa paniniwala? Hindi maari dahil hindi angkop. Paano natin ituturo ang katotohanan dahil sa pananampalataya? Pwede dahil angkop.
Kaya, intindihin natin ang malaking kaibahan sa paniniwala at pananampalataya. Napakalaking kaibahan. Ang napakalaking kaibahan sa practice ng espiritualismo at saka non-practice of spiritualism. Hindi espiritista. Ang espiritualismo ay napakalaki, pangkabuuan yan. In English pa yan, that is code of life. That is the code of life. But then how can you merge all the practices in one whole light? Paano natin ito ma-merge? Maaari ba natin i-merge ang spiritualism or spiritualismo sa lahat ng mga paniniwala? Maaari siyang gawin. Ngunit pag tayo ay mga paniniwala, lahat tayo ay mga paniniwala, maaari ba nating i-merge ang lahat nating mga paniniwala? Hindi. Dahil by law itself, by principle itself, hindi sumang-ayon ang prinsipyo ng paniniwala na tayo ay may kaisahan. That is already long history of time. Lahat ng mga tao ay may paniniwala. Lahat ng mga tao nagsasabi na hindi sila religion, hindi sila mga sekta, ngunit sila ay naniniwala. That is still belief. So, ngayon ay ang malaking liwanag na iyong matutunghayan dahil inihayag ng Diyos sa what's a divine revelation. Ongoing activities of the Supreme Master of Wisdom, Akadastar Supreme Superlight Angels, who will deny the fact of this revelation and would succeed the contention that we are wrong. Sa dugo kan iba ang lesson na inyong matutunan sa paraan ng ating mga modalities sa pagtuturo. Ito ang durukan na kailangan natin na maintindihan na tayo ay data tayo. Hindi tayo nabubuhay dahil tayo ay naniniwala. May paniniwala man tayo or wala, alam natin ang katotohanan. Dahil ang inyong mga gawain sa inyong spiritual na pundasyon ay sundin ang mga gawain na ipinagawa ng Diyos sa inyong mga sarili. Bakit ang mga tao ay naging salawahan sa Diyos? Tumiwalag sila sa Diyos. Dahil ang tao ay punong-puno ng mga pagmamahal sa kanilang mga sarili. Yan ang pinakadahilan na kung bakit ang mga tao ay tiwalag sa totoong hangarin ng Diyos. Tiwalag sila, wala silang katapatan sa tutunay na Diyos sa langit. Dahil ang mga tao ay mapagmahal. Kayo ay mapagmahal. Ang lahat ng mga tao ay mapagmahal sa kanilang mga sarili. Kaya ang mga tao ay may tinatawag na human negative ego. Na sa panahon na tayo ay wala tayong atraso sa Panginoon dahil maginhawa ang ating buhay at wala tayong problema sa buhay, ay din mahal na mahal natin ang Panginoon. At din sa panahon na medyo bigado ang tao, ay diyan na, then hindi na nila mahal ang Diyos sa langit. Marami na silang mga tanong sa Diyos sa langit. Kaya itong Diyos ay napakabuti, ito ang Diyos napakatapat sa mga tao na mapagmahal sa kanilang mga sarili. Sa panahon na ang mga tao ay wala silang mga kahirapan. Ngunit sa panahon na may maraming kahirapan ang tao o kasalungat sa kahirapan, masyadong kaginhawaan, and then makalimutan din nila ang Diyos sa langit.
Dahil ang tao ay mapagmahal sa kanilang mga sarili. Kaya sinasabi ng Diyos na maging maalam, may karunungan ng tao. Buksan ang kanyang espiritual na kamalayan. Nang espiritual na kamalayan ay nangahulugang espiritual na kaisipan na kahit anuman ang mangyari sa mundo, even this world, even the entire planet or the entire universe ay pumutok. And then, ang iyong pananampalataya sa Panginoon ay wala nang pagbabago. Wala nang pagbabago. This one thing so certain. Pag sabihin natin na yung mga gawain natin, kailangan tayo magpunta ngayon doon sa Light Service for Mission. Kailangan natin lakarin yung ating spiritual. At then sabi ng mga tao kasi mapagmahal sa sarili, ay napakalayo man yung site sa dugukan, ay napakalayo man yung ating puntahan doon. Kasi tayo ay mapagmahal sa ating mga sarili. Pero pagbukas ng yung spiritual na kamalayan, kahit saang lugar na yan, puntahan yan yung kaluluwa kasi alam mo yung nandun, naghintay sa iyo ang Diyos sa langit. At napakahalaga ito na mabuksan. Mabuksan mo ang iyong spiritual na kamalayan. Na hindi ka paikot-ikot lang sa mundong emotion dimension of the soul. In the practice of the lessons of Dugukan, kayo ay mag-practice ng kung ano ang 7 dimensions of the soul. Nag-practice man kayo ng martial arts, itong martial arts natin, body, mind, soul, and spirit. So we have the fundamental lesson. Body, mind, soul, and spirit. So you practice your lessons of the physical fitness for the physical body to become stronger. Malakas yung iyong katawan. That is physical. Then you eat healthy foods para maging malakas ang physical na katawan. And then what would affect the soul body. So, sa meditation, for the mental dimension of the soul and likewise the emotion dimension of the soul, you have to do your meditation. Mag-meditate ka para may kapayapaan sa puso't kaluluwa. Malakas ang puso, malakas ang iyong kaluluwa. So that's the development of the body, mind, soul, and the spirit. But that is not enough lesson. Wala pa tayong pakasatuparan sa ating mga kaluluwa. O that is dimension of the soul. Sino ba ang mga tao nakatira dyan sa mga dimensions ng iyong kaluluwa? At hinahangad man natin na tayo ay makaakyat sa langit. At ano ba yung frequency ng langit na yan? Frequency ba yan yung sa mga tao na mga emosyonal, na mga tao na madaling magalit? Dahil hindi tayo sumang-ayon sa kanilang mga paniniwala. Kaya tayo ay ilagay tayo doon sa impyerno. Ay, sa impyerno na sila, hindi ito sila naniniwala. Doon na sila sa impyerno. And then, kaya pa nga lang yung napakarami yung mga tao siguro sa impyerno. At mas malaki ang impyerno kaysa langit. Nang dahil ang mga tao ay hindi karapat-dapat sa langit, ng mga tao ay hindi talaga maniniwala sa mga itinuturo ng liwanag sa paniniwala. This one thing so certain. Pag ikaw ay bumukas ang iyong espiritual na kamalayan, alam mo na yung kahulugan sa paniniwala. At alam mo na rin yung kahulugan sa pananampalataya. Dahilan na itong misyon na ibinigay ng Supreme Master na 3 mga gawain ay napakahalaga. First is, ano ba yung una? Ano ba yung una? Hindi na, mukaon ako ng pagkaon. Kamuti, wala mo kibalog. Unsay una? Sige, pabalik-balik ako nagsasabi sa inyo kung ano yung mga importanteng mga kailangan nating gagawin. Wala mo muna hinumdom.
Ano ba yung unang pinagawa ng Supreme Master? Anong gagawin natin? Ha? Ano? Ay, to love God above all, mga salawahan, mga tao, mahigugma si Ginoo. Ay, do you know that's the commandment that so many people committed sin? To love God above all. That is commandment. Ang aking sinasabi is, ang tinanong ngayon, kung ano yung mga task ba na ipagawa ng Diyos sa atin, mission natin ngayon. First is to do divine healing. Gumawa tayo ng manggamot tayo. Manggamot kayo. Dito ninyo maintindihan kung paano ninyo magawa ang totoong pagmamahal sa kapwa, pagmamahal ng buhay. Mainyong maintindihan na marunong kayong magserbisyo sa mga tao without expecting something in return. Hindi natin turuan itong tao. Hindi natin turuan ito kasi ito ay taong ito hindi naniniwala sa Diyos natin. Patayin pa nga ito yung mga taong hindi naniniwala. Kaya nga ilagay ni sila ito sa impyerno. And then we are teaching unconditional love. And then what is the truth of that unconditional love? And then we invoke love God above all. Di ba? Commandment of God, mahalin ang Diyos higit sa lahat. Pero hindi man nabuksan sa tao ang kanyang spiritual na kamalayan. Kaya hindi niya alam kung paano mahalin ang totoong Diyos sa pinakamas mataas na liwanag. Kaya ito just could be a joke, but could be also the truth. Pero wag na lang siguro nating sabihin. Baka mas mataas na ang ating pag-usapan dito. Bakit maraming mga taong naging salawahan sa Diyos? Because of the first commandment, God, love God above all. And then, sino bang tao dito sa bulat ng lupa na totoong may pagmamahal sa Diyos? Na mahalin niya ang Diyos higit sa lahat. Dito lang tayo sa digmaan ng ating mga emosyon. Sa digmaan ng inyong emosyon at sa pangangailangan ng Diyos, nandiyan nakatira sa inyong puso't isipan. Sabi ng Diyos sa iyong sarili, anak, huwag mong paguluhin ang mundo sa iyong kaisipan, sa iyong puso't isipan. Kasi dito ako, nakatira ako ngayon dito, humihinga, nagpahinga ako dito ngayon sa iyong puso't isipan. Pero hindi yan magawa ng tao dahil ang tao ay maraming kalaban. Maraming kadibate kasi sabi ng bersikulo, sabi ng Biblia, sabi ng aklat, sabi ng katotohanan ito. Kaya walang tigil ang away ng tao. Don't be misled with the belief that we are anti-Bible, ha? Kaya nga, pag magsabi tayo ng Biblia, for so many times I have done reading the Bible. Kaya, kabisado ko yan ang Biblia. That's why I put it in the book that talking about of the Holy Scripture, that is holy. Kasi may maraming mga taong naniniwala. Only the thing that because of belief, nalakan, na-block ang inyong kaisipang spiritual. Itinuturo naman yan yung mga aklat na inyong binasa. Ang sabi ng aklat na my son, be wise. Kaya man, pag mayroon kayong 100 verses, 1,000 verses, maski mamemorya pa niya yung lahat ng mga bersikulo na yan, pero talunin din yan sa isang bersikulo. My son, be wise. That is the word of wisdom. Na ibig sabihin, inang aral sa lahat ng mga aral na kailangan mong maintindihan at matutunan. Wisdom, practicing to become a wise, dili maro. Para matutunan natin at maintindihan kung bakit ganito ang ating buhay, kung bakit ganito ang mundo, kung bakit ganito ang lahat ng mga tao. Ngayon, pag itanong natin sa sarili natin, bakit ba tayo naging tao? Bakit ba kayo naging tao? May sagot ba tayo niyan? Na hindi spekulasyon, hindi imahinasyon. Bakit ba may mundo?
May sagot ba tayo niyan na hindi imahinasyon? And we'll go back to the genesis of time dahil may Diyos na gumawa sa lahat. And let there be, and let there be. At nagkaroon ng mga bagay. Let there be light, and there is light. Babalik tayo sa genesis of time. At wala nang katapusan na pagpaliwanag. At sinabi ng Diyos sa langit, there's no doubt, that's why there is angels contact and connection. Makikita ninyo ang kanyang mga anghel sa langit, diyan, makikita sa inyong mga mata. And then so many times written in the histories of time, used by the religions, pabalik-balik, pillars of clouds, clouds of fire, chariot of fire. That's because sa matag panahon, bawat panahon na nagpahayag ang Diyos sa kanyang presensya sa mga tao sa pamagitan ng liwanag, sa pamagitan ng haliging apoy, haliging ulap. That's why written in the histories of time. Ngunit, napakalaming impormasyon sa buhay na hindi na nasusulat sa mga aklat. This one thing, magsulat kayo ng mga salita sa papel at sunugin ninyo yan. Nangangahulugan ba yung mga impormasyon na yan na isinulat ninyo sa inyong papel na susunog ay nabura na sa aklat ng katotohanan sa mundo? Hindi. Nang lahat ng impormasyon ay nandito sa buhay na mundo, sa buhay na aklat. Kaya pag isabihin man natin itong ating mga isinulat, even the Book of Dugukan, ang Book of Dugukan is the latest, pinaka-latest yan, updated, na impormasyon ng spiritual na mundo para sa mga tao na maghanap sa mga aral na kailangan nila upang makaakyat sa mas higher na antas na dimension sa spiritual. Hindi pa rin kumpleto yan. Paano ba maging complete ang lahat na hindi man matapos ang panahon? Pagsabihin man natin, kompleto na itong ating mga natutunan na yon. Mayroon ba ang kompleto? Ngayon wala tayo mag-exist sa mundong ito. Hindi lang kayo mag-exist sa mundong ito ngayon. Dahil napakaraming mga mundo ang kailangan pa ninyong puntahan. Kaya, pagsabihin man natin sa mga unang mga katawan ninyo sa unang panahon, hindi lang ninyo namalayan dahil hindi niyo bukas pa ang inyong spiritual na kamalayan. Ngunit pagbuksan ninyo ang spiritual na kamalayan, pumasok kayo sa mga aklat ng buhay sa inyong mismong sarili. At inyong makikita na yung mga kadami palang mga libraries dito sa inyong mga dimensions ng kaluluwa. At napakaraming mga aral na inyong mga ginawa nung sa unang panahon at sa even sa mga hinaharap pa. Nang sa higher na dimension ay lahat ay isa lang. Ngunit dito sa third dimensional reality in this space-time, sinasabi mo ito lang ang katotohanan. Pag hindi kayo maniniwala nitong aking paniniwala, ay itapon ka sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, at hatulan ka sa batas ng Diyos. Pero hindi mo binasa na my son be wise. At hindi mo binasa na God is a consuming fire. Dahil, nabasa man natin yan, hindi rin natin yan ipinaliwanag dahil kulang ang ating data. Kung paano man totoo yan naging God is a consuming fire. Okay, buksan natin ating spiritual na kamalayan. Do an experimental activity. And then, ang mission ninyo ngayon, huwag kayong maniniwala sa aking mga sinasabi. Dahil ito ang ating mga katuruan. Ang ating katuruan ay kailangang hindi ka muna maniniwala para ay i-examine mo muna kung totoo ba. And then pag hindi totoo, I change the data.
Change the data pag hindi totoo. Just like science. Yung mga scientists, mga physicists, they are looking for datas. Para pag mali itong data, then palitan ng ibang data. And then magagawa ba yan sa ating mga paniniwala? Hindi yan magagawa sa paniniwala because by principle itself does not allow it to do that. Hindi ba sang-ayon ang prinsipyo ng ating mga kinatayuan? Nagagawin natin yan upang tayo ay lumiwanag. At sabihin na tayo ay magkakaisa. Pagbalik na ni Kristo dito sa lupa, and then sa ating pagkakaisa ay 1,000,000 lang tayo, 1,000,000 tayo. Ngayon, mahigit na 10 billion ang mga tao sa mundo. Ay nako. Ay ibig sabihin yan, alkansi si Jesucristo, nagpalansyang sa cross dahil sa mga kasalanan ng mga tao, ininom pa ang kanyang dugo sa mga tao. That's why this one thing, if you are open in the spiritual ability, mayroon kang kaisipang spiritual, iyong matutunan kung anong ibig sabihin ng mga salita. Pag sabihin ito ni Jesucristo, ito ang aking katawan at dugo. Pero kamuti ang kanyang hinawakan na kanyang katawan. Dahil wala mang kamuti na hinawakan siyang iba sa panahon ni Kristo, kaya tinapay ang ginamit. Pag sabihin natin, pag kamuti pa yung presensya doon, sabihin din ni Kristo na ito ang aking katawan, ang kamuti. Kumain kayo para makakain sila sa katawan ng Diyos. At katas ng ubas. Hindi yan bino, ha? Hindi yan siguro tuba. Kaya siguro si Jesucristo hindi yan palahubog na mainom ng tuba or kulapo or aniho or San Miguel Beer. Ngunit pag-interpret na niyan ay napakarami ng mga interpretasyon. Kaya kailangan ni Kristo ay magpakamatay sa cross. From the word na pagpakamatay ay malaking kasinungalingan na yan. Kayo ba ay magpakamatay? Umakyat kayo doon sa cross, then talian ninyo yung liig, at then tumalon kayo, ayan ay nagpakamatay. Pero pag sabihin ninyong pinatay, ayan ay katotohanan yan. What is the history of time and ano ang root of origin of the event? And then tayo ay naniniwala and then i-expound pa talaga natin yan ng katotohanan na yan. Dahil tayo ay naniniwala. Bakit hindi man natin tingnan yung data? Ngayon, mayroon daw yung angels, contacts, and correction. Okay, call all the skeptical people. Let them know na mayroon tayong pagdebatihan ngayon kung ano itong kasinungalingan itong mga angels, contacts, and correction. At siya na magtagumpay tayo na yan ay mga kasinungalingan. And then, we would be also happy. Kasi sa ating side, pag mapatunayan na yan ay mga kasinungalingan, we have to change our data. Palitan natin ating data. Nagkamali tayo. Baka hindi na tayo yan magkasa sa impyerno. Ay, dito rin problema. Baka hindi rin tayo magkasa sa langit pag tayong lahat ay mapunta sa langit. Huwag na kayong malagalit dito. I'm talking about the truth of reality. Ibig sabihin, the point of this information, we have to be awakened with the truth of the Omnis Supreme Absolute. Kailangan tayong makagising sa tunay na katotohanan ng Supreme Omni Absolute, Diyos sa buong mundo, sa lahat ng mga planeta, sa lahat ng mga bituin, sa lahat ng mga galaxies, sa lahat ng mga lugar. Ano bang mas malaki? Ang kalibutan o ang lugar? Ang mundo o ang lugar? Ano ang mas malaki? Ang lugar o ang mundo? Mas malaki ang lugar. Pag sabihin ninyo mas malaki ang mundo dahil ang mundo nandyan sa loob ng inyong mga lugar. Ngunit pag tingnan ninyong itong mga kalawakan, ang lugar ay pinakamalaki.
Kaya nga nandyan lahat ng mga bituin dyan, napasok sa lugar na yan. Lahat nitong mga planeta, lahat ng mga galaxies, lang dahil napakalawak ang lugar. At sabihin lang natin na ito lang ang ating katotohanan. Na tayong 1,000,000 katao ay itong katotohanan dahil sabi ng ating aklat, sabi ng ating mga paniniwala. Ito, paano na lang itong mga aliens? Paano na lang itong lahat ng mga buhay sa buong kalawakan? Saan na ba yan ilagay sila sa Diyos sa langit? Ilagay na lang sila sa impyerno? It is one thing, data lang itong atin. At yung pagsapagkalarawan, inilarawan natin ba kung ano ang mga nangyayari sa ating mga paniniwala ngayon. At is panahon na ngayon na ating i-improve ang ating mga paniniwala. Paano natin i-improve ang ating mga paniniwala? Buksan natin ang ating espiritual na kamalayan. Huwag nating bigyan hadlang ang pasakasatuparan ng ating mga kaluluwa dahil tayo ay naniniwala. Hindi na ngayon dinosaurs era. Ibig sabihin ang dinosaurs era ba? We would say 1,000 years ago, hindi pa kayo makakita ng mga eroplano. Wala pa mga eroplano, wala pa internet. Sabihin lang natin ganyan. But in some other side of the coin, mayroon ng mga taong mas mataas ang kanilang sibilisasyon. Pero ngunit hindi ito natin maintindihan, ma-put into data kasi wala man tayong ebidensya na maiplastada para palakasin ang ating argumento. Kaya hindi na tayo makapagdebate. Gagawin na lang natin ang mga lessons na kailangan para ma-enjoy kayo sa inyong buhay. Pag sabihin ninyo, we are not alone, pumunta kayo sa mga dimension na mayroong mga lahat ng mga klaseng-klaseng mga tao. Not necessarily humans, pariha sa atin. Napakaraming mga buhay. Inyo lang maintindihan pag nasa kayo sa tinod nga espiritualismo. At ang kaisahan ng lahat ay ang pundasyon ng espiritualismo. Ibig sabihin, pundasyon ng code of life na kailangan bigyang halaga ang pagkagising ng inyong espiritual na kamalayan. Para inyong makita at maintindihan kung anong ibig sabihin ng totoong pag-akyat ng buhay sa kaharian ng Diyos, na ibig sabihin yung ascension ng tao sa higher na dimension into the supreme governance of the infinite cosmic family of life. At yan ang importante nating bigyan halaga para sa ating kaunawaan pang-espiritual. At patuloy lang tayo sa ating mga ginagawa. And then, tapusin ko yung mga importanteng mission as a sort of recap para sa lahat. Yung paggawa ng divine healing. Manggamot kayo. And then, pangalawa, do spiritual counseling. Ang spiritual counseling na yung enlightenment sa pangkabuuan, pangmalaking liwanag ng Diyos. Hindi lang pang-localized na liwanag ng Diyos. Na ibig sabihin, hindi kayo mag-promote ng pagkawatak-watak or kaguluhan sa kaisipan ng tao. Hindi maiwasan yan. Basta ang ituturo ninyo sa inyong spiritual counseling ay yung inyong mga paniniwala. Maraming mga taong malakas ang kanilang paniniwala at hindi na natin sila kayang baguhin dahil sa ating paniniwala. Mabuksan lang natin ang kanilang spiritual na kamalayan. At sa kapag kabukas ng spiritual na kamalayan, makikita rin nila na, ay, totoo pala. Palakasin natin itong paniniwala natin. Wala na tayong baguhin sa ating mga religion. Ito na itong talagang religion. Kasi ito ay napamahal at ito na ang ating kinagisnan. Kailangan lang lumaki, ma-improve ang ating liwanag sa pamagitan ng spiritual counseling na gagawin ng mga teachers of the art of life. At yung pangatlo ay turuan ninyo yung mga tao ng Angels Contacts and Connection or Art of Life 172 para kanila rin matunghayan ang presensya ng Supreme Master sa pamagitan ng kanyang mga anghel ngayon. Makikita nila sa mga kalangitan. Yan ay ang pinakamahalaga nating mga gawain ngayon. At huwag nating kalimutan yan. Ng bawat isa ng mga practitioners ng dugukan,
kailangan maintindihan ang mga lahat ng itong ating mga sinasabi ngayon upang makamit ang pagkasakatuparan ng mga kaluluwa at makaakyat sa tunay na kaharian ng Diyos sa langit.